Noong ko pa sinasabi, walang Yamashita Treasure. Si Yamashita pumunta lang dito sa Pilipinas noong 1943. Pero walang Yamashita Gold. Kaya nga nung pinilit ng Amerikano na pinalalabas ang mga Yamashita Gold, ay wala siyang maisabi. Kaya ang nangyari, binitay siya doon sa Mount Makiling, doon sa Los Baños, Laguna. Ang pinagsimulaan kasi niyan ay nandito kay Juan Lorenzo Ruiz, yung sinasabi nilang santo ng mga Juan. Pati Vatican nakisawsaw na rin sa mga kabulaanan ng mga Marcos dahil nabigyan niya ng halagang 12,000 toneladang ginto sa pamamagitan ng mga treasury bond. Kay Lorenzo Ruiz kasi pinakita yung mga ginto na yan. At yan, ang alam ko tiga Cabiao yan. Nueva Ecija. Ngayon, yung Lorenzo Ruiz na yan, nung maipakita yan, sinabi niya doon sa pare na Juan, na mistisong Portugano. Hindi purong Kastila, mistisong Portugano, yan, Kastila. Ngayon, nung masabi niya yan, sa kagustuhan din ng Juan, ibinalita niya sa pamunuan ng kaparian ng mga Kastila. Ngayon, hinanap nila yan si Lorenzo. Pero itinanggi yan ni Lorenzo dahil yun sinabi sa kanya na huwag mong babanggitin yan. Hindi natin alam kung ano ang plano ng kataas-taasan dito sa Bayang Banal. Dahil sa kapipilit na yan, nagtago siya. Dahil pinaratangan siyang pumatay ng isang Kastila. Sa pagtatago niyan yung lihim sila nagkikita nung pari na yon. Hanggang sa iniipit na rin nila yung pare na Portugano na kasama ni Lorenzo Ruiz. Kasi sa Kristan yan Ngayon, nung makwan yan, naiipit na sila. Meron isang negosyanteng Hapon na napupunta sa Pilipinas dahil nga sa mga gintong nakukuha nila dito. Dahil sa mga ginto na yan, ay pilit silang isinama ng Juan. At yung sabi sa kanila, doon muna kayo magtago sa bansang Japan. Pagkatapos, pag medyo malamig-lamig na, pag nalaman ko na malamig-lamig na, bumalik na kayo dito. Pero yan ay hindi rin masabing totoo yung kanyang mga malasakit. Dahil nung pagdating nila sa Japan, ang sabi ng pinuno ng sa bayan ng Oki, kung tawagin niya ngayon ay Tokyo, kung saan diyan nagsimula ang Yakuza. Nasaan lugar yung mga ginto? Hindi naman niya pwedeng sabihin dahil mahigpit ang bilin. Ngayon, ang sabi sa kanya, kung ayaw mong sabihin, papatayin namin itong kasama mong pare. Hindi rin kumibo. Pinatay nila. Ngayon, kung hindi ka rin, hindi mo rin sasabihin kung nasaan yung mga ginto na yan, papatayin ka din namin. Hanggang sa talagang pinanindigan na niya. Kung sa Pilipinas, tinakasan niya, ay mas lalong pangangatawanan niya na hindi dapat makinabang ang dayuhan. Ngayon, naglayag sila sa pamamagitan dito. At diyan sila bumagsak sa lugar ng Sanchez Mera, diyan sa Cagayan. Na tinunton nila yung lugar na nung may tabi nila yung kanilang mga sasakyan, tinunton nila yung lugar ng isang ilog na papuntang Marag Valley. At yan, sa daan pa lang, marami na sila nakikitang glitters.
Diyan nagsimula yan, Yamashita, na sinasabi nyo. Walang Yamashita na ginto, walang Talyano gold. Sinasabi ko na lang sa inyo. Dahil nga dyan, puro kabulaanan ng kwan ng Marcos na yan. Ngayon, nung nakaipon-ipon sila, nagkwan sila ng ambasador doon sa Amerika upang ikwan yung mga ginto na yan, isanla. Ngayon, dahil sa nakita nilang kwan, gustong makita at nakipag-ugnayan na yung ambasador na yan, ng Hapon na yon sa Amerika, ay gusto nila makita, pagkatapos kukunin na nila, mag-i-issue na sila ng mga treasury bond. Yan. At dahil hindi pa masyado nakakabangon ng Amerika noon pero maunlad na sila na kuan sa mga kuan ng militar. Kaya ganun ang nangyari nung pumunta 3 barko ng kuan doon sa bayan ng Uki. Nang makita nila yung mga kuan na yan, mga sasakyan na yan, nainggit sila. Diyan na nagsimula yan dahil mga bakal na nga naman ng mga kuan na nila noon mga barko ng mga Amerikano. Nung mga kuan na yan, patuloy pa rin ang pag-iipon nila. Ngunit walang kakayahan ng Amerikano na kuanin yan, yung mga ginto na yan. Kaya ang ginawa ng Japan, nung makaipon sila ng malaking kantidad, dinala nila sa Germany. At yan na nagkandaloko-loko. Ngayon, sinasabi ng Germany na yan daw ay galing sa, yung mga asset na yan, galing sa mga Hudyo. Hindi totoo yan. Galing sa Pilipinas yan, na kinuha ng Hapon dito. Kasi tinatago nila yung lihim na yan Ngayon, itong Amerikano, nung makita nila yung mga ginto na yan, pinilit nila makuha ang Pilipinas. Mabili ang Pilipinas sa Spain sa halagang 20 million dolyar. Hindi 25 million dolyar. Pero hindi kasama yung mga iba, yung Cuba, kaya naging 20 million lahat yan. Ngayon, nung kuwan na yan, nung madala sa Germany yan, dyan na nagkaluko-luko ang kuwan. Kinausap nila itong si Rothschild. Kaya nga yung kuwan na yan may napunta sa kuwan may napunta sa Bank of England na mga ginto na nagkuha na 56.6 pounds na ginto. 56.6 million pound na ginto na ikinwan nila sa Bank of England na nakapangalan kay Rothschild. Ngayon, upang mailigaw ang mga kwan na yan, ang ginawa naman ng mga German yung pinalabas nila na yung kwan na yan dahil uwari lang yan yung away-away na yan pati yung gera-gera na yung World War II dahil nga nung kwan nila yung kwan na yan, nung makita ng Rothschild na napakarami yan, hindi naman nila dahil walang kakayahan ng Rothschild, kinausap niya yung Amerika. Ito nga yung nagbangkero na si JP Morgan. Una ay yung Wells Fargo. Pero yung Wells Fargo, wala din kakayahan. Kaya itong pinakwan nila, itong bangkero na si JP Morgan. Na siya ang nagpalabas ng mga treasury bond. Ngayon, bilang ang hiling ng sa Germany, ang hiling ng Japan sa Germany,
kung sila magkaroon ng technology transfer ng mga gerang gera, mga bangkong panggera at mga submarine. Kaya nagkaroon ng submarine yan. Yan Japan. Yan Japan noon, puro batuhan yan. Walang kwan dyan, walang ginto dyan. Ngayon, sa ganung pangyayari dyan, na napunta dyan, na kwan dyan, pagtulong dyan, kaya nagkaroon na ang Japan ng mga kwan, mga makabagong kagamitan sa Navy nila at saka sa Air Force nila. At ang kwan dyan, noong 1932 hanggang 1934 yan na nag-i-issue ang JP Morgan ng mga treasury note. Yan ay bilang utang ng Amerika. Kasi nagkuhan ako Ngayon, nagkakaroon ng kalukuhan yan Para talagang laro lang yan Para maitago lang yung kung saan yang nanggaling yang ginto na yan. Anong Talyano gold? Anong Queen Isabel? Puro kalukuhan yung Marcos na yan. Bulaan yan. Walang ginto ang mga Marcos. Sasabihin na abogado binayaran sa ng ginto. Katarantaduhan yan. Ganong kalaking kantidad. Kalukuhan yun. Gamitin naman ninyo utak ninyo mga Pilipino. Katanga-tanga ninyo. Kaya nga, diyan ako galit Tinatanga na kayo, pumapayag pa kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Lahat ng kaya nga lahat ng dokumento ng mga Marcos sa International Court of Arbitration at saka International Court of Justice ay puro declassified na. Talagang galit ako, kaya hindi na ako nag-note Ngayon, bago sumabak ang US ng gera sa Germany, nagsusupply sila. Pero maski na nung nagkuhan sila, nagsusupply, maski na nung sumabak na sila sa gera laban sa Germany, nagsusupply pa rin sila. Una itong kuwan na ito yung IBM. Na kung wari, lilista lahat ang mga kuwan ng mga Hudyo. Kasi kumalat na ang Hudyo Gaya ng pagkakalat ng mga Pilipino sa buong mundo. Kalat na ang Hudyo noon dyan sa Europe. At napakarami na. Kaya nga, isa yan na naging problema ng Rothschild. Kung anong gagawin niya. Kaya itong ngayon, ang kinwan nila, kinwan nila sa mapamagitan ng bangko nila. Yun yung rich na Central Bank ng Germany. Ngayon, doon nagbabayad. Pero sa pamamagitan ng kasi talagang magandang pagkakaplano nila Yung Switzerland, yung Spain, Portugal, mga neutral yan. At nagsusupply din ng truck yan, ng mga kagamitan, ng mga makina ng truck, at mga differential at transmission. At ang kinukuhan ng Amerika ay yung tungsten. Yung tungsten kasi ginagamit yan upang mapatigas ang bakal. Ngayon, kung mapatigas ang bakal, ginagamit yan sa mga artillery at saka sa mga tangke ng German. Ngayon, ang kumuhan kay Hitler ay itong Reichsbank. Siyang sumuporta. Pinag-alab niya na maigi mga Germany. Upang may tago lang yung mga ginto na yan. Kaya nga, yung Japan may USDF Nung makuan na yan,
umalsa ng tuluyan ng kwan dahil nabudol yung mga German sa pagkukuha ni Hitler Kaya nagkaroon ng gera yan, pero tuloy-tuloy lang yung negosasyon na yan. Kaya yan, patuloy pa rin nandyan ang mga pera. Kaya nga hinahanap ko yan Dahil yung mga kung saan napupunta yung mga pera na yun at kung saan napunta yung mga ginto na yan. Pero walang Marcos Gold. Kasi ang ayaw nilang ipalabas yung origin, yung pinanggalingan ng ginto. Ayaw nilang ipalabas yan diyan sa mga kwan na yan. Pero noon ko pa alam yan na nanggaling sa Pilipinas yan. At doon nga sila nagsimula sa Sanchez Mira. Kaya nga merong tunnel dyan mula doon sa Marag Valley papuntang Abra. Nandoon, may kwan yan, napakalayo na yan. Pero dyan sila nagtago na naghuhukay. Kaya dumami mga Hapon noon dito. Kaya sinasabi ko, walang Yamashita sa treasure. Paano yung sasabihin nila? Paano yung sinasabing Vietnam, Laos, Cambodia, o Thailand, na mga naka-emblem. Pero meron isang bansa na nagkamali sila. Yung Sumatra, walang bansang Sumatra. Yan ay sakop ng Indonesia yan, o Malaysia yata. Kaya yan ang patunay na talagang walang kinuha si Yamashita ng mga ginto. Yan napaka-kuan ito Ngayon, mantakin mo, Ford. Ang mga kumpanya na nakipag-ugnayan, maski na nagkakagera na, Ford. Itong GM. Itong ITT. Kasama yan. Sa pag-negotiate, yung ng ITT, komunikasyon. Kaya nagkakaroon din ng komunikasyon ng Germany. Ina-develop nila maigi. Kasi ang pinagtaka ko, bakit ang Boeing ay dinadala sa China? Pagkatapos, yung jet fighter na modelo na yung F-35, ang design, dinala din sa China. Meron silang binigay na sample. Kung wari nag-overshoot yung sa aircraft carrier, pagkatapos iniwanan na nila. Pinuha naman ng ng China. Ngayon, itong ang BMW, itong Mercedes-Benz, at saka itong Audi, bakit dinala nila sa China? Bakit China lahat ang katulad ng MAN, nadala sa China lahat ang mga design na yan. Kaya biglang sila. Ano ba ang dahilan? Bakit ipinagkaloob nila lahat ang mga technology transfer doon sa doon sa China? Kasi ganito yan Nung malaman ni Marcos mga ginto na yan at yung mga treasury note na yan, kasi nagkukan sa Babaylan doon sa Sacrifice Valley. May bumababang espiritu doon sa Babaylan, yan ang nagsasabi sa kanila kung ano mga gagawin niya. Kaya nga dyan nabuo yung Alpha Omega World Marshall Program. Ngayon, upang ma-secure niya yung talagang maging kanya yung mga kayamanan na yan, binigyan niya yung Group of Five at saka Vatican ng 12,000 toneladang halaga ng ginto sa pamamagitan ng mga treasury bond. Walang ginto mga Marcos, bulaan yan. Sinasabi ko na lang. Kaya ako nagre-research. At nakuha ko yan ng yung Bundesbank. Isa yan sa mga pinag-aaralan ko na ngayon. Yung Bundesbank na ng Deutsche, na central bank ng Germany.
yan ang napakakuan ko na, na alam ni Marcos ang pinanggalingan ng ginto. Oh. Pero kaya nga nagkaroon siya ng asawa sa Japan na nagkaroon din siya ng anak doon na ang pangalan ay Michiko para maitago nga lahat yan eh. Kaya sinasabi ko nga, yung emperor ng Japan ngayon ay kwan yan eh. Apo ni Marcos. Pamangkin ni kwan yan. Yung bibing, yung nakasalamin, yun ang tunay na anak ni Marcos. Sinasabi ko sa inyo. Dahil hindi na nga nalalaman ng mga patakaran na yan eh. Kaya, mantakin mo, sasabihin na naman nila, yung kwan ng World Bank, paano ninyo magagalaw ang World Bank? Oh, mismo si Haring Hughes umamin na ginamit lang siya upang magsalita na yan ay para kay yung mga ginto na yan ay Marcos. Pero wala naman ginto sa World Bank. Kaya liniligaw tayo ng mga Marcos. Ngayon, nung kung na yung mga ginto na yan, may naikuan sa England, yung nga sabi ko. Pagkatapos, ngayon, dahil hinahabol ng Germany itong ginto na ito, kaya nga, ang sabi ko noon nung sulatan ko itong Group of 5 na ito hindi ko sinulatan Vatican. Nung kinuha ko itong Group of 5 na ito, sinulatan ko itong Group of 5 na ito, ang tanging sumagot lang sa akin dyan, si Boris Johnson yung nung pandemic yan, yung Prime Minister ng England. Ang sabi niya sa akin, huwag muna natin pag-usapan yan dahil marami kaming problema. Pinagbigyan ko siya. Pero itong China, itong putang inang shipping na ito, nung sulatan ko yung ambassador nila dito sa Pilipinas na si Wang, abay, biglang binangga yung bangkang pangingisda ng tiga San Jose Mindoro na kinukuha naman ng mga maharlikang general na hindi daw sinasadya na kuwan. Hindi totoo. Pagkatapos sila na nagpagawa ng mga ng bangka nila ng tiga Mindoro. Kaya ito, kasabwat ito mga maharlikang general sa pagkukuha nila. Yan ang pagkabigat ito nangyayari sa bansa natin At yung mga kuwan na yan, upang hindi mahalata, idiniposito ng National Bank ng England sa bangko ng Czechoslovakia. Doon nila dinala. Nakalaunan, dinala naman ng Czechoslovakia uli sa Germany. Kaya, ngayon, kaya nga nagpapalabas din ng mga treasury note itong German na ito. Dahil alam nila na hindi kanila yan. Kaya may mga German ban. Alam nila na sa Hapon yan. Pero hindi naman pag-aari ng Hapon yan dahil yung pinanggalingan ninakaw ng Hapon dito. Kaya ito pang balitang dumating sa akin. Nagbabalak ang Germany at saka Japan, nagirahin tayo. Di sige. Yan ang katwiran ko. Di sige. Ayan ang ikukuan nila upang maikuan yung putang inang BBM na yan, yung tunay na anak ni Marcos, na maging hari dito sa Pilipinas. Di subukan nyo, nagawa ko na, napabagsak ko na. Kanina ko lang ginawa yan. Kaya nalalaman ko, lahat ng mga kalokohan ng mga Marcos, inaangkin na yan. Palibasa itong putang inang itong Marcos na ito, ay, kuwan na ito Iho di bastardo yan May lahing inchik. Kaya sa China lahat dinadala. Kaya nga tumahimik ang China. Kaya nga nagkuhan si Siping, nagkaroon ng clone para yun ang i-front nila. Pag binago din yung mukha ni Siping. Pero kilala nila. Kaya nga yung galaw ng
PLA, People's Liberation Army ng China, ay ganyan din ang galaw ng mga maharlika dito. Kaya nga sinasabi ko, huwag ninyong pagpapaniwalaan yan sina Dado, sina Mertan, huwag ninyong pagpapaniwalaan yan dahil lang gusto nilang iligtas yung mga maharlikan general. Pagkatapos balita ko may yung mga awol na sundalo pinababalik nila upang bigyan ng sari-sariling assignment. Dahil guguluhin na tayo ng mga Marcos. Dahil yan din ang gusto nila. Kaya nagpunta yan sa Amerika na pinagmamalaki na tanging si Marcos lang ang inimbitahan ni Trump. Hindi nila alam may lihim na usapan yan. Hidden agenda. At yung lihim yan, hidden agenda na yan, na under tayo ng Genius Act ng 2025 na may isang doon na article na kasama sa batas na kung ikaw sumuway ay uhulihin ka. At yan, kasama na yung pagbakuna dyan. Talagang papatayin, magkakaroon uli ng kwan. Talagang guguluhin tayo ng mga Marcos. Yan ang tandaan ninyo. Kaya kinukuan nila yan si Sara kung wari impeachment na yan. May linuluto yan. Binubulkar ko na ngayon yan. Di hanapin ninyo ako, nandito lang ako. Ay binabantayan na nga ako . Di sige lang, kako. Pero lumapit kayo na magkaalaman. Kaya nga sinasabi ko, yan ang Antikristo. Yan ang sinasabi doon sa aklat ni Isaias na one world. Pagkatapos one government, one religion. Yung one world na yan ang kwan yan. Ay one government, yan ang kwan ni Marcos. Dahil ang gusto ng mga Marcos na mga kupal na yan, na tingalain sila. Kaya nga doon sa aklat ni Isaias 14, 12, 13, 14, yan ay yung sinasabing anak ng umaga. Yang putang ina Marcos, yung BBM na yan. Kaya nga, ginugulo nila yung ibang picture niya, yung dating Marcos, yung dating clone. Walang salamin. Pagkatapos, yung may salamin. Pagkatapos sasabihin nilang ngumingiti-ngiti, ngingiwi-ngiwi, hindi. Yan, yung tunay na anak ni Marcos yan, maski na sinasabi ninyo na ipa-drug test yan, walang makukuhang kwan sa kanya na substance ng drugs. Liniligaw lang tayo lahat niyan. Kaya nga sinasabi ko, yan ang Antikristo. Dahil nga dyan sa kwan, dyan sa gusto niyang gawin ang sarili niya, na ipantay ang kanyang sarili sa kataas-taasan. Paano yan ngayon? Kaya yung walang Yamashita Treasure, walang Marcos Gold, lahat yan mint. Kaya yan ang naging problema nila. Kung saan nila dinala yan, mga ginto na yan. Pero ang alam ko niyan, manabalik uli dito. Bakit kumukuan si Marcos? Kumukuan si Kwan? Hindi na tayo alipin kung tutuusin. Pero nananatili pa rin yung CIA dito dahil nga dyan sa mga treasury note na yan. Dahil alam nila pag Kwan, obligado silang bayaran yan. Pero dahil inaantay ko kung anong galaw nila, hindi ako basta-basta magpapalabas ng mga kwan. Marami lang akong pwedeng puntahan na kunan ng mga treasury note na yan. Dahil sabi ko nga, nagpa-testing na nga ako . Pero pinag-aaralan ko lagi yan. Dahil babayad sa atin $.
wawalay naman nilang dollar. Anong silbi ng dollar? Di yung stable coin ang ibayad nila sa atin. Kaya, akala siguro nitong mga Marcos na ito, kaya nila, kaya yung mga dinala sa China na mga kumpanya na katulad ng BMW, yung MAN, yung Mercedes, yung Audi, yung Boeing, ay kanyan pag-aari ng mga Marcos. Kaya nga sabi, halos walang ibinayad ang China sa Germany. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kaya napakalihim ng pagkakatago nila niyan. Akala nila siguro hindi ko matutuklasan. Iba ako kasi para akong nakakulong doon sa salamin na na pinanunod ko lang sila. Noong nag-umpisa ako nagsalita, walang talagang maniniwala sa akin dahil nakakulong hindi nila marinig ang boses ko. Pero ngayon, nagkaroon na ng lamat yan dahil tumatrabaho na ang espiritu ng katotohanan. Pagkatapos itong putang inang magsisibya na ito, ikukuha na nila yung G-Sayon. Saan ang ginto ninyo? Ako meron, alam ko kung saan kukunin ng mga ginto. Iyan ang inaabatan na may mga 200 na mga bansa na nag-aantay, natulungan sila. Kaya nga magkakaroon ng debt jubilee. Sila tahimik lang. Pero yung mga yan, wala. Kaya nga, ako'y nananaghili dito doon sa presidente ng Burkina Faso, dahil nga doon sa kapitan lang. Napabagsak niya. Pero sinong tumulong sa kanya? Isa yan sa mga akala nila siguro, porque papanig na ako sa kanila. Hindi. Anong pakialam ko sa kanila? Wala akong pakialam sa kanila. Hindi katulad dito, yung mga military dito, mga inutil, yung mga PNP, mga inutil yan. Kaya nga sabi ko, hindi ninyo pera ito. Wag ninyong asahan na kadami kayo dito. Dahil kayo, mga inutil kayo. Mga siraulo kayo. Dahil nga, yun ang sinasabi ko na kanyan, ang sinumpaan ninyo, protect the people and the Constitution. Pero wala kayong inaantay, kundi kung sino ang presidente na mag-i-spoil sa inyo, natataasan yung sahod ninyo. Mga patay gutom kayo. Patay gutom kayo. Mga military, mga PNP, AFP at PNP, mga patay gutom kayo. Sinasabi ko sa inyo, dahil kung saan kayo yun ang inaalagaan ninyo, hindi yung Constitution. Paano ko kayo kukunin? Mga wala kayong silbi sa akin. Sinasabi ko na lang. Kaya yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nagkakagulo. Guguluhin nila tayo. Yan, may dumating na report sa akin na yan, talagang guguluhin. Kaya yung mga awol, pinababalik na nila. Para sila ang katulad ng MPA. Mga awol na military din yun nandoon. Sino may gawa? Maharlikang general. At sana kasapi ang mga maharlikang general na yan sa Iglesia ni Cristo. Pagkatapos sasabihin nyo, ligtas kayo. Hindi ninyo alam. May significance yan kung bakit 5 ang group of 5 na ikinwa ni Marcos na gawing kuta. Pagkatapos ika-6 yung Vatican. Diyan nakabatay yung pagligid. Diyan nakabatay ang paraan ng pagliligtas. Pagkatapos sasabihin nyo, itinayo ni Jesus yung Iglesia ni Cristo. Ulul, putang ina mo. Itinayo ni Manalo yan. Paano sasabihin na itinayo ni Cristo? Mga siraulo talaga ito, mga putang ina ito. Mga hindi nga pagkatapos sasabihin ninyo,
kami lang maliligtas sa ulol. ano kayo? Ako, hindi ako Iglesia ni Cristo, hindi ako maliligtas. Putang ina nyo, wala kayong alam. Diyan nakabatay sa kuta ng Jericho, yung paraan ng pagliligtas, yung Jubilee. Na ililipat ka lang sa katawang may kamatayan tungo sa walang kamatayan. Alam ba ninyo? Alam ba ni Felix Manalo yan? Bulahan yan eh. Pagkatapos sasabihin ninyo, sasabihin ninyo, anghel. Anghel ng demonyo, anghel ni Satanas. Totoo yan. Ang ina nyo, kalukuhan kayo. Sige na.